ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Ibang mga isda nabubulok na dahil sa tumal ng benta sa Parañaque, itinatapo na lang ng ilang nagbebenta. Dating COMELEC Chairman Andres Bautista, 3 pang opisyal ng Smartmatic, kinasuhan ng bribery at money laundering sa Amerika. Higit 2 pisong rollback sa mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, babae sugatan sa pananaksak sa Sagay Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Elrin Ando nagtapos sa ika-6 na pwesto sa Olympics. Naitala ang bagong personal best. Sa Showbiz Spotted, Gerald Anderson ginawaran ng Search and Rescue Medal ng Philippine Coast Guard. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Ramdam na sa ilang mga pangunahing merkado ang matinding pinsala ng mga serye ng oil spill sa Bataan. Ang mga panindang isda kasi sa Parañaque, hindi lang bagsak presyo, kundi nabubulok na rin dahil sa tumal ng benta. Ang buong detalye sa report ni Giselle Ricafort. Hindi lang basta bagsak presyo ang iniaangal ng mga vendor ng isda sa Parañaque dahil sa takot sa oil spill. Sa kabiasnan public market, ang mga paninda nabubulok na sa tumal ng benta kaya kailangang itapon. Ayon sa mga nakapanayam nating tindera, umaabot ng 4 na araw ang kanilang mga paninda dahil inaayawan na ng mga consumers. Hindi na nga raw sila nakababawi sa kanilang puhunan. Nilalangaw na ang kanilang tinda dahil sa oil spill na hindi pa man nakararating sa Manila Bay. Kabilang sa mga bagsakang presyo sa pamilihan ng tulingan, dalagang bukid, matambaka, hasa-hasa, salaysay, yellowfin at galunggong. Ang tilapia nakapako sa 140 pesos ang kada kilo. Gayon din ang bangus na nasa 190 hanggang 220 pesos ang kada kilo. Pero ang hango ng mga vendor sumisipa pa rin mula Batangas. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang aabot sa 15 fire volunteers sa nangyayaring sunog na sumiklab sa isang warehouse sa Tondo, Maynila. Napagalaman din na ang laman ng warehouse, power tools at iba pang flammable materials. Magbabalita si Boy Gonzales. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na umabot na sa 15 fire volunteers ang nasugatan sa pag-apula sa nangyayari sunog sa Balot, Tondo, Maynila kagabi. Higit sa 10 oras na ang sunog sa 4 na palapag na warehouse sa Guidote Street, nasakop ng Barangay 132 kung saan nananatili sa ikalawang alarma ang sunog. Ayon kay Fire Captain Cesar Babante, sa inisyal na impormasyon, pawang mga power tools at flammable materials ang laman ng warehouse. Hindi naman makapasok sa loob dahil sa delikado at may ilang mga kagamitan nang biglang sumasabog. Sila naman po ay nadala sa iba't ibang ospital at nagamot na rin po. Mga minor injuries lang siya, hindi siya grabe na mga Sinabi pa ng BFP na minor lamang ang tinamong sugat ng mga bumbero at ito'y ginagamot na sa Chinese General Hospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kinasuhan naman ang Federal Grand Jury sa Amerika si dating COMELEC Chairman Andres Bautista at 3 pang executive ng Smartmatic. Yan ay dahil sa bribery at money laundering. Batay sa indictment mula 2015 hanggang 2018,
Isang Roger Martinez at George Velasquez ang nanuhol ng $1 million kay Bautista. Nagmula umano ang pera sa isang slush fund na nakuha dahil sa ginawang over-invoicing ng halaga ng bawat voting machine na ginamit noong 2016 national elections. Kinasuhan ng tig-isang bilang ng conspiracy to violate the foreign corrupt practices sina Martinez at Velasquez. Kinasuhan din sila ng conspiracy to commit money laundering at 3 counts ng international laundering of monetary instruments kasama na si dating COMELEC Chairman Bautista at isa pang nagngangalang Eli Moreno. Maaaring maharap ang 4 sa 20 taong pagkakakulong sa kada counts ng kaso. Kaugnay naman ang balitang yan, nakatanggap na ng impormasyon si COMELEC Chairman Attorney George Garcia na hawak na ng US authorities si dating COMELEC Chairman Andres Bautista. Yan ay kaugnay ng umunoy suhulan kasama ang 3 opisyal ng Smartmatic. Ang buong detalye tutukan sa exclusive report ni Kyle Bulyas. Posibleng hawak na ng mga otoridad ng United States ang dating chairman ng Commission on Election na si Andres Bautista. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chair Attorney George Garcia na nakatanggap siya ng impormasyon na nasa kustodiya na ng US authorities ang dating chairman ng COMELEC. Ang katanungan ngayon at yun din inaalam natin kung yung bandati namin pong pinuno ay under custody na po nila. Opo. Ano po ba balita? Ito po ba naaresto na? Mukhang ganun po yung kasagutan, oo, pero mas maganda po manggaling din sa kanila yung confirmation. Bukod kay Bautista, mayroon pa umanong isang dating mataas na opisyal ng COMELEC ang iniimbestigahan din ng US pero hindi na ito pinangalanan ni Garcia. Matatanda ang inaakusahan ngayon ng isang federal grand jury sa Florida, USA ang 3 opisyal ng service provider na Smartmatic dahil sa panunuhol umano kay Bautista na aabot sa $1 milyong kapalit ng kontrata para sa eleksyon noong 2016. Kaugnay nito, sinabi ni Garcia na vindication ito para sa kanila at plano nilang isama ang mga development na kinasasangkutan ng Smartmatic sa kanilang pag-apela sa Supreme Court. Mababatid na sinabi ng korte noong Abril na nakagawa ng grave abuse of discretion ng COMELEC matapos nilang idiskwalipika ang Smartmatic sa pagsali sa bidding para sa 2025 midterm elections dahil sa alegasyong panunuhol nito kay dating COMELEC Chair Bautista. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman sa mga motorista. May nakaambang malakihang rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng maglaro sa 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ang tapyas presyo sa gasolina. Maari namang nasa 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos sa diesel, habang 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Ayon kay Romero, bunsod ito ng patuloy na epekto sa merkado ng agam-agam sa recession at geopolitical tensions gaya ng paghina ng konsumo ng Beijing, China. Olympics update naman tayo. Bagaman bigo ang Filipino weightlifter na si Elrin Ando na madagdagan ng medalya ng bansa sa 2024 Paris Olympics, makasaysayan pa rin ang naging journey nito dahil naitala ng atleta ang kanyang bagong personal best. Makibalita tayo kay Matchpoint Mili Borja. Nagtapos sa ika-6 na pwesto ang Filipino weightlifter na si Elrin Ando sa kanyang muling pagtapak sa Olympics. Bagamat nabigong makapodium finish sa women's weightlifting 59kg event ng 2024 Paris Olympics, naitala naman ito ang kanyang personal best. Nabuhat ni Ando ang kabuuang bigat na 230 kg, 100 kg mula sa snatch at 130 kg sa clean and jerk, na pareho nitong personal best. 2 attempts na kinailangan ng Pinay weightlifter para makuha ang record sa snatch, at sa kanyang pagsubok sa 102 kg, tuluyan na itong nabigo. Sa clean and jerk naman, 3 attempts ang ginawa ni Ando para makuha ang bagong personal mark na 130 kg. Ang 6th place finish na ito ay mas mataas kumpara sa 7th place nito sa 2020 Tokyo Olympics. Sa kasalukuyan, may 4 na medalya na ang Pilipinas.
2 ginto mula kay Filipino gymnast Carlos Yulo at parehong bronze mula sa boksingerong sina Ira Villegas at Nesty Petesio. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Operasyon ng LRT Line 1 suspendido muna tuwing weekend ngayong Agosto bilang paghahanda sa pagbubukas ng LRT Cavite Extension. DENR nasabo naman sa kawalan ng aksyon para mapaalis ang illegal structures sa Marikina Watershed. Sa MBC TV Sports, kauna-unahang UAAP Esports Tournament magsisimula na. At sa showbiz spotted Gerald Anderson, ginawara ng Search and Rescue Medal ng Philippine Coast Guard. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Abiso naman sa mga commuter. Suspendido muna ang weekend operations ng Light Rail Transit Line 1 sa 3 magkakasunod na linggo ngayong Agosto upang mapabilis ang pagbubukas ng Cavite Line Extension. Ang mga apektadong petsa, alamin sa ulat ni Nicole Lopez Poyawan. Isususpinde ng LRT1 ang operasyon nila ng 3 weekend simula sa susunod na linggo. Sa anunsyo ng Light Rail Manila Corporation, ito'y bilang paghahanda sa pagbubukas ng LRT1 Cavite Extension Phase 1 sa ika-4 na quarter ng 2024. Ayon sa LRMC, walang biyahe ang LRT1 sa August 17 hanggang 18, August 24 hanggang 25, at sa August 31 hanggang September 1. Sabi ng LRMC, ang pansamantalang tigil operasyon ng LRT1 sa loob ng 3 weekend ay magreresulta naman sa long-term convenience oras na magbukas ang LRT1 Cavite Extension Phase 1. Saklaw nito ang 5 istasyon na nakatakdang magbukas ngayong taon, ang Redemptorist Station, Manila International Airport Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Station. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa MBC TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas palad namang magbubulgar ng mga impormasyong nalalaman niya sa drug war at extrajudicial killings ang mismong dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief na si Major General Romeo Caramat. Yan ay kung iaalok daw sa kanya ang pagkakataon na maging susunod na hepe ng pambansang pulisya. Ang balitang yan tinutukan ni Edniel Parosa. Pinabulaanan ni National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon ang aligasyong inuudyukan niya ang ilang police official para tumestigo sa Duterte administration. Ayon kay De Leon, mismong dating hepe ng CIDG na si ngayoy Northern Luzon Command o NOLCOM Area Police Command Chief Police Major General Romeo Caramat Jr. ang nag-alok na ibubunyag ang mga nalalaman sa war on drugs at extrajudicial killings. Ginawa umuno ito ni Caramat para mapagbigyan sa hirip na maging susunod na hepe ng pambansang pulisya. Ibinulgar ni De Leon na nagpasama sa kanya si Caramat sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez para magpa-endorso bilang PNP Chief. Pero sagot umano ni Romualdez, tanging presidente lamang ang makapipili na magiging leader ng PNP. Ikinuwento ito ng NICA Chief makaraan siya ay makaladkad ni Senator Bato de la Rosa sa mga umano'y humihimok sa PNP officers na tumestigo para sa International Criminal Court. Bukod sa inilahad na istoryang ito kay Caramat, itinanggi ni De Leon na nakausap niya sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Police Brigadier General Eliazar Mata na ngayon ay hepe ng PNP Drug Enforcement Group para humarap sa ICC. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila nasabo naman sa House Budget hearing ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa umano'y kawalan nito ng urgency para mapaalis ang mga iligal na istruktura sa Marikina Watershed. Reklamo ng mga kongresista, inabot na tayo't lahat ng mga pagbaha
bunsod ng bagyong Karina pero wala pa rin naging paggalaw mula sa ahensya. Magbabalita si Milky Rigunan. Kwenensyon ng mga kongresistang umunoy kawalan ng aksyon ng Department of Environment and Natural Resources para mapaalis ang mga illegal structures sa Marikina watershed. Ang pagsabon sa DNR ay ginawa ni na Marikina Representative Stella Kimbo at Deputy Minority Leader Franz Castro sa pagsalang sa budget briefing ng DNR para sa susunod na taon. Tanong ni Kimbo, matagal ng panahon pero hanggang ngayon nananatili ang illegal structures at nakaapekto sa malawakang pagbaha ng Manalasa ang bagyong Karina. Paliwanag ni DNR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga, may mga nakabinbin pa umunong kaso na inihain ang may-ari ng illegal structures at dahil wala silang enforcement power, sinabi ni Yulo hindi nila mapaalis sa mga ito kahit pa protected area ang watershed. Sa panig ni Undersecretary Jonas Leones, ang tanging magagawa lang nila ay ipahinto ang operasyon ng naturang mga structure pero ang pagbuwag at pagpapaalis sa kanila ay nasa desisyon na ng korte. Dahil dito hinihiling ng DNR sa Kamara ang pag-amyenda ng batas para sila ay makagalaw at makagawa ng nararapat na aksyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, ngayong Biyernes, wala nang binabantayan ang pag-asa na anumang weather disturbance sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito'y matapos lumayo ng tuluyan ang Tropical Storm Maria mula sa PAR at kumikilos na papuntang Japan. Kaya tanging habagat lang ang weather system na umiiral sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. Asahan ng maulap na panahon at katamtaman hanggang sa minsang malalakas na ulan sa Ilocos Region, Bataan at Zambales. Habang bahagyaring uulanin ang Batanes, Cordillera, Metro Manila at malaking bahagi ng Calabarzon. Sa bahagi naman ng Mindanao, mainit at maaliwalas na panahon ang mararanasan sa halos buong maghapon. Batay naman sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, tinatayan na magiging maaliwalas ang panahon sa Luzon, partikular na sa Metro Manila over the weekend. Pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad na may mabuong low pressure area sa North Philippine Sea na siya namang magpapalakas sa hanging habagat. Yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Biyernes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkasundo naman ang Department of Education at Private Sector Advisory Council o PSAC sa planong palakasin ang work immersion ng senior high school students. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, makatutulong ito para hubugin ang kanilang employability sa corporate world. Pakinggan natin ang balita ni Leth Narciso. Positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tataas na ang employability o tsansa sa pagkakaroon ng trabaho ng mga senior high school. Kasunod ito ng nilagdaang kasunduan ng Department of Education at Private Sector Advisory Council Jobs Committee para sa pinalakas na work immersion program sa mga estudyante ng senior high school. Sa sinelyohang Memorandum of Agreement sa Malacanang, isusulong ang enhanced work immersion experience sa mga mag-aaral, curriculum alignment para sa mas mahabang oras sa pag-aaral ng skills na angkop sa kasalukuyang industry standards, teachers training para sa epektibong paggabay sa mga estudyante at jobs fair at opportunity matching sa buong bansa. Layo nitong pagdugtungin ng theoretical education at practical industry experience para mas maging kaaya-aya ang mga estudyante sa potential employers. Kabilang sa makikisa sa immersion program ang semiconductors at electronic industries, IT-BPO, Philippine Chamber of Commerce, Employers Confederation, Go Negosyo at maging ang SM Group. 10 paaralan naman kabilang ang isang alternative learning system school ang lalahok sa pilot program at maaari silang pumili ng focus areas tulad ng IT-BPM, Tourism and Hospitality, Agriculture and Entrepreneurship at Manufacturing. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, naniniwala naman si House Speaker Martin Romualdez na patunay ang 6.3% na GDP growth rate ng Pilipinas sa epektibong economic policy ni Pangulong BBM.
ang buong pahayag ng House Speaker. Tutukan sa report ni Rose Babiera. Ang paglago ng ekonomiya ng bansa ay patunay na epektibo ang mga polisiya na ipinatutupad ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama pa ang suporta na kanyang natatanggap mula sa Kongreso. Ayon yan kay House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang pahayag, sinabi ng kongresista na unti-unti nang nakaka-recover at sumisiglang ang ekonomiya ng bansa. Nakakalikha na ito ng mas maraming trabaho tungo sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Naitalang bumilis ng 6.3% ang gross domestic product ng bansa sa second quarter ng 2024. Kabilang dyan ang pagtaas ng mga industry at services sectors na mahalaga sa paglikha ng trabaho at iba pang mga economic activity. Tumaas din ng 4.6% ang household consumption na nagpapahiwatig ng pagtaas sa consumer confidence o spending ng mga mamimili. Ayon kay Romualdez, tanda ito na tumataas din ang antas ng tiwala ng mga Pilipino sa ekonomiya ng bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Pinuri rin ni Romualdez ang infrastructure projects at public services ng pamahalaan. Ang pagtaas aniya ng government spending na pumapatak sa 10.7% ay ipinapakita lamang na prioridad ng administrasyon ang serbisyohan ang mga nasasakupan nito. Sinigundahan din ang mga pahayag na ito ni Romualdez ni House Ways, Means and Committee Chairperson Joey Salceda na sinabing bukod sa matatag, makikitaan din ng pagka-immune ang ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng pabago-bagong kondisyon ng pandaigdigang ekonomiya. Tiniyak naman ni Romualdez na makakaasa ang Pangulo sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng Kamara sa executive branches upang mapanatili ang momentum na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, patong-patong na kaso naman sa Ombudsman ang kakaharapin ng alkalde, vice-alkalde at 3 pang opisyal dahil sa pagsasara ng isang resort sa Rizal. Ayon sa complainant na may-ari ng resort, sobrang tagal nang nakabinbin sa munisipyo ang kanyang hinihiling na permit to operate na umabot na sa 7 taon. Narito ang ulat ni Val Gonzalez. Bukod sa mga kasong graft at paglabag sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ay nahaharap din sa mga kasong administratibo si Tanay Rizal Mayor Rafael Tanhuatco, anak na si Vice Mayor Rex Manuel Tanhuatco at 3 iba pang opisyal ng munisipyo ng Tanay. Ito'y matapos na magsampa ng kaso si Mrs. Mildred Bendanillo ng One Person Company, ang kumpanyang nagmamay-ari ng Treasure Mountain, isang resort at dinarayong campsite sa barangay Cuyambay sa bayan ng Tanay. Sa 8 pahinang reklamo ng negosyante, 7 taon nang nakabimbin at inuupuan daw sa tanggapan ni Mayor Tanhuatco ang mga kinakailangang permit mula sa Mayor's Office, Business and Licensing Office, maging sa Environmental at Engineering Office ng munisipyo. Ayon kay Attorney Casiano Monzon, Legal Counsel ng Treasure Mountain, sumunod ang kanyang kliyente sa mga requirements ng batas hanggang sa tanggapan ng DENR, pero ang problema aniya ay nasa kamay na ng lokal na pamahalaan ng Tanay. Noong 2017 ay nakapag-operate ang Treasure Mountain hanggang nitong July 2024 dahil sa panuntunan noon ng dating administrasyong Duterte na otomatikong valid ang isang permit sa loob ng 5 araw na bigo itong aprobahan ng LGU o anumang ahensya ng gobyerno. Git ni Atty. Monzon, malinaw na nagpabaya ang LGU ng Tanay lalo na sa pagpapatupad ng Republic Act 11033 o ang Ease of Doing Business Act of 2018. Bukod kay Mayor Tanhuatco at anak na vice-alkalde, ay kabilang din sa mga sinampahan ng reklamo ang municipal administrator na si Jeffrey Pino, Senior Environmental Specialist Josette Villanueva at Municipal Engineering Office Head Engineer Roberto Peñaranda. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Noong nakaraang buwan, nasaksihan ng marami ang kahangahangang pagsaklolo ni Gerald Anderson sa ilan nating kababayan na nakaranas ng hagupit ng bagyong Karina. Dahil sa kabayanihang ito, binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard ang aktor at auxiliary commander na si Gerald Anderson. Narito ang report ng ating Showbiz Angel.
Dahil sa kanyang ipinamalas na kabayanihan noong nanalasa ang bagyong Karina sa bansa, binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard ang aktor at auxiliary commander na si Gerald Anderson. Search and Rescue Medal ang iginawad kay Gerald sa seremonyang isinagawa sa headquarters ng PCG sa port area sa Maynila kahapon araw ng Huwebes. Dito pinuri ang pagiging aktibo ni Gerald sa relief operations at disaster rehabilitation ng PCG. Patuloy din anya ito sa pagtulong sa mga katutubong Aita sa Zambales, mga pamilyang biktima ng Marawi Siege at maging noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic sa Pilipinas, nag-donate naman ito ng medical supplies at tents. Nabanggit din ang nobya nitong si Julia Barreto na miyembro rin ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ang aktres, isa rin anya sa mga nagkaloob ng school supplies para sa mga batang naninirahan sa Pag-asa Island. Magunita na nito lang buwan ng Hulyo, hinangaan ng marami ang aktor na di ininda ang panganib na dulot ng malalim na baha. Masaklolohan lamang ilan sa ating mga kababayan. Sa huli, malinaw anyang isinabuhay ni Auxiliary Commander Gerald Anderson ang tungkulin ng PCG bilang first responders sa panahon ng sakuna. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Dagdag benepisyo ng mga manggagawa dapat isulong sa kabila ng all-time low unemployment ayon sa Trabaho Party List. Sa MBC TV correspondents, 1 milyong pisong halaga ng marijuana winasak sa Kibungan, Benguet. Sa TNVS, emotional baggage counter sa isang paaralan sa Parañaque pinusuan ng netizens. Sa MBC TV Sports, kauna-unahang UAAP Esports Tournament magsisimula na. At sa Showbiz Spotted Moonstar 88, may pa-free wedding performance sa ating Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naniniwala ang Trabaho Party List na dapat pa ring isulong ang dagdag benepisyo ng mga manggagawa sa kabila ng naitalang all-time low unemployment rates sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Nagbabalik si Edniel Parosa. Pinuri ng Trabaho Party List ng kasalukuyang economic policy ng Marcos Administration ngayong nakamit muli nito ang makasaysayang all-time low na unemployment rate ng Pilipinas. Napagtagumpayan pa umano lalo ng pamahalaan ang direksyon nito sa ekonomiya matapos makamit ang ikalawang pinakamataas na gross domestic product growth o paglago ng ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Attorney Filemon Javier, tagapagsalita ng Trabaho Party List, di maitatanggi kung gaano kahirap ang mga minanang pandaigdigang hamon ng gobyerno kaya't malinaw na tama ang tinatahak nitong polisiya. Ikinatuwa ng grupo ang 96.9% employment rate base sa ulap ng Philippine Statistics Authority, bagay na nakahanay umano sa mga plataforma nilang pagpapalakas ng kalidad ng trabaho, disenteng sahod at maayos na non-wage benefits. Iginiit din ni Attorney Javier ang kahalagahan ng Build Better More infrastructure program ng Marcos Admin matapos i-report ng PSA na nagkaroon ng tinatawag na construction boom. Ayon sa ahensya, nakapagtala ito ng pinakamataas na increase ng 16.1% sa gross fixed capital formation sa industriya ng konstruksyon noong ikalawang quarter ng taon. Kinilala rin ang Trabaho Party List na tagumpay ng administrasyon matapos itong makapagdagdag ng halos 1 milyong trabaho sa bansa kumpara noong nakaraang taon, partikular sa sektor ng konstruksyon. Dahil dito, iginiyap ni Attorney Javier na dapat pa rin tutukan ang pagkontrol ng inflation at pagpapaganda ng kalidad ng trabaho na kabilang sa mga most urgent national concerns ng mamamayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang isang babae sa Sagay, Negros Occidental matapos itong masaksak ng sinubukan umano nitong pumagitna sa isa lamang pagtatalo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Sugatan ng isang babae matapos pumagitna sa away ng dalawang katao sa Purok Pilar, Barangay Colonia Divina, lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Jesser Alarcon, 50 anyos, sabang ang suspect kinilala na si alias Mario, pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Colonel John Mukyat, hepe ng Sagay City PNP, nag-inuman-umano ang asawa ng biktima at si Romel Alarcon at ang suspect, kung saan uminit ang pinag-uusapan ng dalawa na humantong sa pananaksak kung saan tinamaan ang biktima na pumagitna ito. Dinala ang biktima sa Alfredo Marañon Senior Memorial Hospital sa lungsod ng Sagay na sa ngayon patuloy na ginagamot habang detinado naman ang suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod na ngayon ng rehas na bakal ang isang 31 anyos na lalaki na suspect ito sa panununog ng isang storage na na-arrest ito sa follow-up operation ng Orani PNP sa Barangay Tinihero Corner, Orani, Bataan. Ayon sa ulat ng Orani PNP, naganap ang panununog noong July 31, 2024 alas 10:05 ng gabi. Sinabi ng isang testigo na si Francis Rodriguez, residente sa nabanggit ng barangay, na nakita niya umano ang suspect na si Ronaldo Bendido alias Chokoy, 31 anyos, na umakyat umano sa bakod ito at sinindihan ng isang karton gamit ang lighter at inilagay ito sa loob ng storage room na pag-aari ng negosyanteng si Antonio Canla, 70 anyos, dahil ng pagkasunog ng nasabing storage. Ang storage na nasunog ay naglalaman ito ng RTW na damit, tsinelas at sari-saring mga kagamitan na pangkusina. Idiniklara naman ng Bureau of Protection ang halaga ng tinupok ng apoy na nasa 150,000 pesos. Aminado naman ang suspect sa kanyang ginawa na inamin ito sa DCRH at magpapakulong na lamang umano siya dahil wala siyang pambayad sa mga nasunog. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Mapayapang sumuko ang tatlong supporters o miyembro ng Tawna Islamiyah Hasan Group na pinamumunuan ng isang Almoben Sibud mula sa Barangay Dalgan, Pagalungan, Maguindanao del Sur na kabahagi ng 220 hectares Ligawasan Marsh. Sa impormasyon mula sa Pagalungan Municipal Police Station, isa sa tatlong sumuko ay bamer umano ng DI Hasan Group na kinilalang si Abu Yasser Saligan alias Moro Islam, residente ng Sitio Barriowata, Barangay Dalgan, Pagalungan, Maguindanao del Sur, habang kinilala naman ang dalawang kasamahang pawang miyembro na sina Ibra S. Gialudin alias Ibra mula rin sa nasabing lugar, Makalaping Pinupulan alias Abdul Lumambas mula rin sa nabanggit na lugar. Isinuko ng tatlo ang isang unit ng Garand Rifle, isang unit ng homemade Ingram, isang unit ng IED at isang unit ng homemade RPG na may isang bala ng 81mm mortar. Ang DI surrendery sa formal na ipresenta kina 602nd Infantry Liberator Brigade Commander Brigadier General Donald Gumiran, 90th Infantry Bikislahi Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ruel Gabilanes at Honorable Salik Mama Sabulod, Municipal Mayor ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Sa pahayag mula kay Brigadier General Donald Gumiran, ang mapayapang pagsalong ng armas ng tatlo ay patunay lamang umano ng epektibong tuloy-tuloy na cooperation and coordination ng 90th IB at ng LGU sa ilalim ng Balikloob Program. Ang tatlo ay inisyal na tumanggap ng financial aid at rice assistance mula kay Mayor Salik Mama Sabulod, habang ay naman kay Vice Mayor Abs Mama Sabulod, posibleng mabigyan din sila ng pangkabuhayan assistance tulad na lamang halimbawa ng mga gamit sa pangingisda. Mula sa Bangsamoro Region, RH19, June Di Makutak, para sa MBC Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Benguet, winasak ng mga operatibo ng Benguet Provincial Police Office ang higit 1 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa barangay Takadang, Kibungan, Benguet. Naglunsad ng marijuana eradication operation ang mga operatiba ng 1st Benguet Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Division at PDEA Cordillera sa Sitio Bakugan, barangay Takadang. Nagresulta ito sa pagkakadiskubre ng 650 metro kadradong plantasyon na tinamnan ng 5,200 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1,040,000 pesos.
Lahat ng nadiskobring kontrabando ay sinunog sa mismong lugar ng operasyon. Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng follow-up investigation ng Benguet PNP para matukoy ang karagdagang plantasyon at maaresto ang mga taong sangkot sa illegal na pagtatanim ng marijuana. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinarangalan ng pambansang pamahalaan ang Davao del Norte Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Alexander Serrano Jr. bilang Special Unit Awardee PNP Provincial Level kahapon Agosto 8 sa pagdiriwang ng 123rd Police Service Anniversary sa PNP National Headquarters. Personal na tinanggap ni Colonel Serrano ang parangal na ibinigay mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Guest of Honor at Speaker sa pagtatapos sa nasabing selebrasyon. Sa lahat ng Police Provincial Office sa buong bansa, tanging ang Davao del Norte Police Provincial Office lang ang napili bilang Special Unit Awardee para sa taong 2024. Nagpasalamat si Colonel Serrano sa lahat ng pulis sa lalawigan sa walang sawang papapatupad sa lahat ng operation at administrative plans and programs ng DNPPO. Hindi rin nakalimutan ni Serrano na pasalamatan ang mga komunidad, ang provincial at local government units sa matibay na partnership na nabuo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Davao del Norte. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang emosyon ng tao ay parang tubig. Umaapaw kapag naiipon. Diba? Sino nagsulat nito? At napakahalaga na kahit paminsan-minsan ay nailalabas natin ang mga damdaming dinadala natin. Kaya naman agaw pansin ngayon sa social media ang isang paaralan sa Parañaque matapos maispatan ang pakulo nilang emotional baggage counter. Kung ano ito alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Kapag ikaw ay may hinanakit o pinagdadaanan, kanino mo ito idinudulog? Kung wala kang mapagsabihan, baka makatulong ang literal na emotional baggage counter, bagay na ipinakilala ng Parañaque National High School sa pagbubukas ng panibagong school year nitong July 29. Sa isang hiwalay na panayam, inihayag ng school principal nitong si Jerry Lumaban na makatutulong ito bilang outlet para sa estudyante at guro na mailabas at pansamantalang maipahinga ang lahat ng kanilang pinagdaraanan. Ang siste, isusulat ang anumang hinanakit sa isang piraso ng papel at ihuhulog sa isang dropbox sa emotional baggage counter. Ito ang naisip ng paaralan dahil napansin nilang tila mailap sa guidance office ang mga estudyante. Para sa netizen na ito, napapanahon daw ang konseptong ito para tugunan ang emotional needs ng mga tao sa loob ng paaralan. Mungkahi naman ng isa, maliban sa isang open counter, maganda rin daw kung may isang pribadong kwarto para mas maengganyo ang tao na lumapit dito. Sabi pa ng isang netizen, ito raw ang magbubukas ng daan para mas maging aktibo ang mga guidance counselor sa paghatid ng tulong sa kanilang constituents sa loob ng academe. Habang sinamantala naman ng netizen na ito ang pagkakataon para ipanawagan sa lahat na maging mabuti at mapangunawa sa ating kapwa dahil anya, lahat tayo ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Ang usaping mental health ay isa pa ring sensitibong paksa para sa mga Pilipino, kung kaya't maituturing na malaking hakbang tungo sa kaunlaran ng isang munting inisyatiba tulad ng emotional baggage counter. Ika nga nila, don't quit, but rest if you must. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng esports, magandang balita para sa mga estudyanteng may kahanga-hangang talento sa online games. Bubuksan na kasi ng UAAP ang kauna-unahan nitong esports tournament. Tampok ang mga larong NBA 2K, Valorant at mobile games Bang Bang. Ang mga detalye alamin sa report ni Millie Borja. Bagong season, bagong tournament, ang ilulunsad ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Para kasi sa Season 87, opisyal na nitong bubuksan ang kauna-unahang esports tournament.
Mula August 13 hanggang 21, gaganapin ang naturang kompetisyon sa Ateneo de Manila University kung saan mabibigyan na ng pagkakataon ang mga estudyante mula sa 8 universidad na maipakita ang kanilang talento sa esports. 3 laro ang gaganapin para ngayong season. Ang basketball video game na NBA 2K na nakaschedule mula August 13 hanggang 15, first-person tactical hero shooter Valorant na magsisimula rin sa August 13 at matatapos ng August 16. At mobile game na Mobile Legends Bang Bang na magsisimula ng August 17 hanggang 21. Maahati ang tournament sa group stage at playoff stages. Para sa mga nais manood, ang group stage ticket ay nagkakahalaga lamang ng 100 pesos, habang 150 pesos naman sa playoffs. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman ang makasaysayang panalo ng Pinoy gymnast na si Carlos Yulo sa pinakamalaking sporting event sa buong mundo, sunod-sunod na ang mga nagkakaloob ng premyo at insentibo para sa binansagang The Golden Boy. At kamakailan lang dumagdag pa sa mahabang listahan na ito ang isang kilalang OPM band na may pa-free wedding performance para sa future kasal ni Kaloy. Kung sino sila, kilalanin sa Showbiz Report na ito. Libreng wedding performance. Iyan ang dumagdag sa mahabang listahan ng mga naghihintay na papremyo at insentibo para kay 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Ang nagkaloob ng free tugtugan para sa future kasal ni Kaloy, ang Moonstar 88, bandang minahal sa kanilang version ng Apo Hiking Society song na Panalangin, at pinasikat din ito ang mga kantang Migraine at Torete. Ang OPM band nagpaalala namang no pressure, Kaloy. At may biro pa itong sa mga gusto rin daw makatanggap ng free wedding performance. Abay, simula na raw ang pagtumbling. Ang binansagan ngayong Golden Boy ng Pilipinas in a relationship sa dalagang si Chloe San Jose na lumaki at nag-aral sa Australia. Nagkakilala ang dalawa mula pa noong 2020. At kamakailan nga lang, muling nag-trending sa social media ang nooy post ng dalaga kung saan ni-reveal nitong siya ang unang nag-message kay Yulo bilang isang fan ng atleta. Samantala, sa isang interview kay Kaloy matapos ang kanyang historic win sa pinakamalaking sporting event sa mundo, labis itong nagpasalamat sa suportang ibinigay sa kanya ng girlfriend na nasa kanya raw piling through ups and downs. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw na ng Biyernes. Sa pangalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita muli tayo sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.